Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 24. Ayun, masayang umaga po sa inyo at sumasa inyo po ang palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang representante po ng Sagip Party List, Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang umaga po sa inyo. Nakapaghihinala yung ganda ng ngiti mo dyan. Magandang umaga sa iyo, Jen. Walang umaga po. Siyempre, kamusta mo na ang Kamara de Representante Kong? Kayo ang naging sentro ng tingin ng ating mga kababayan mula nung isang araw hanggang hanggang kahapon, hanggang ngayon. Oo, yung mga ninenervyos ay nabigo. Di ba? Naisagawa namin, Jen, Opo. ang isang constitutional duty ng walang alingas-ngas. Nang walang naging problema. Sapagkat dalawang breakfast ang nakatalaga sa araw na yun, Jen. Breakfast na sabay, ano? Kung kanino ka pupunta. Yun na nga. Pero ako kasi, Jen, maliwanag naman kasi na ang sinabi ng Pangulo, kung ako masusunod, kanya mag-term sharing na lang. Kaya nung nagpatawag yung dalawang grupo ng breakfast, Opo. alas 7 ng umaga, bago kami magtipon-tipon dyan, dumiretso ako doon sa inaakala ko na yun naman ang karapat-dapat na daluhan. Di ba? Ayun. Totoo nun, mangilan-ngilan lang kami. Ganun Ang isa kasing mesa ron doon sa Nograles Hall, maglalaman lang yun ng siguro 8. 8 katao ho? Oo, yung unang mesa napuno namin. Okay. Oo. Pero makaraan ng ilang, siguro mga 30 to 35 minutes. Opo. Dagsaan na din. Ayun. Oo. Siguro ho, mayroon mga mall yun, spot. Sino nandun? Sino na nandun? Hindi kasi sa Viber kasi 205 yung nando sa kabila eh. Dahil sa isa wala namang Viber group yung isa. Opo, oo naman. Pero ako dumiretso ako, di 8 kami. Oo. Ayun, naguhuntahan kami. Sabi nung isa, tayo lang ba? O ano nga kung masama kung tayo, di Oo ba? nga naman, oo. Sa South Lounge kasi, Jen, Opo. kabisado ko na yung pagkain doon eh. Nung mga oras din yun pong, Kong. Oo, andun sila sa South Lounge. South Lounge, oo. Doon naman sa, Nograles Hall. Nograles Hall. Hindi ko pa alam kung anong kakainin doon. Ayun, oo. Sabay nakita ko yung agahan na pang magsasaka. Yun ang gusto natin eh. Baon naman, Sabi ko magandang pagkakapunta ko rito. Alam nung naghanda doon kung anong ihanda pagkain. Tapos dumating ngayon ang Alan Peter. Aha. Dumating mag-aalas 9. Late ano ho? Oo, nung pagkakamay ko sa kanya, huli ka. 7:30 na, andito na ako. Oo. Salamat sa iyo, boss. Yan. Ano nga, ganyan ang... totoo naman, 7:30 na, andun ako. Oo nga naman, oo. Ay, nako. Pero at least hanggang sa huli ko, ito palang nakita ko si Kong Pulong. May pagkakomedyante rin pala, no ho? Oo, binitin pa niya yung... Mga ilang segundo eh. Hindi, paano naman, pinangangatawanan niya talaga. Nagkaroon naman talaga ng naunang pahayag yan. Opo. Na silang dalawang magkapatid, ayaw naman nila yung term sharing. Yun lang naman. Yun naman ay pinahayag naman nila. Sabi niya, ang Duterte coalition, mula pa kanya nung una, pinahayag namin, hanggat maaari ayaw namin yung term sharing. Ayun. Ganun pa man, nagsalita naman ang aming ama, hindi naman namin pwedeng baliin yun. Di ba? So hindi pala personal, kundi doon sa punto ng term sharing ang ayaw nila. Oo, Hindi ngayon, sa tao. kaya ako, sasabihin ko sa inyo ngayon, sabi niya, kapag pagkatapos ng 15 buwan, Opo. kinakailangan tayong magkaroon uli ng paghahalal ng ating speaker. Oho. Alam mo, totoo naman yun dyan. Bakit ka mo? Okay. Kapag nagpalit ka ng speaker, hinihingi ng aming alituntunin Opo. na kami ay magbubutuhan. Tama ho naman. Kaya tama lang yung sinabi niya. Opo. Pagkatapos binanggit niya uli yun dun sa plenary bago siya magsalitang bumoto. Pagkakasabi ko nito kanya,
Ako kanya bumoboto kanya sa isang representante sa isang distrito. Sabi Opo. niya, no? Oho. Hindi nakatingin sa kanya lahat. Tapos bigla siyang kumindat. Taghig, sabi niya. Sabi medyo para tinignan ko si Alan Peter, mukhang yung pagkakahinga niya, maluwag na maluwag. Yun ang drama doon. Ayun. Pero, well, sabi ho naman ni Kong Pulong, ayaw ko ng term sharing, pero iba ang usapan kung magre-resign yung speaker makalipas ang 15 buwan. Di ho ba? Oo naman. Kasi kung magre-resign ka, no choice kami kundi mag-aaral kami ng bago. Sangayon naman kasi sa napagkasunduan, hanggang 15 buwan lang siya. Sa mga tweet, mayroong pagpapalitan. Ayun. Hindi ba? May turnover. Pero yun hong hindi ko ina-expect na si Kong Benny Abante ang tatayong magiging minority leader, Kong, ha? Bakit naman? Well, parang hindi naman nababanggit yung pangalan niya lately. Well, ibig sabihin, yung kakayahan, doon naman talaga yung kakayahan. Pero parang out of nowhere, biglang lumabas yung Benny Abante. Di ba? Hindi yan naman si Benny Abante dyan eh. Returning naman yan eh. Yan Opo. nakasama ko na yan simula nung ako'y magkaroon ng pagkakataon makapagsilbi sa Congress. Tama po. 2004, magkasama na kami niyan. Ayun. Aha. Marami po ang hiningi ng Pangulo na sana ay maipasa. Marami po yan. Pero saglit nating tuno ng pansin kong ito sa mga nabanggit niya ukol doon sa may paglabag, heinous crimes, particular na po sa droga at ng plunder. Ibalik ang parusang kamatayan sa mga lalabag dito po sa krimen na ito. Yun naman ang nauna niya kasing naisin dyan, di ba? Opo. Dahil nga siguro sa kanyang pagkakasiphayo sa napakalalim na problema ng droga dyan. Sa kanyang palagay, ito isa sa pinakamabisang paraan para sa ikasusugpo, sa mabilisan. Dahil sa akala niya, ganun lang kadali. Opo. Akala niya, sa 6 months lang, matatapos eh. Nung makita niya, ang nakikita pa, nung sinasabi pala niyang in 6 months time, Opo. I will end the drug problem in this country. Nung sinasabi pala niya yun, ang nakikita niya ay yung tip of the iceberg. Nako. Oo nga. Dulo lang pala yun. Sinong makita niya? Nako po. Kanya kahit pala ako'y matapos nito, hindi ko kayang tapusin ito. Hindi pala kayo Pero nasundan. gagawin ko buwan? kanya. Anong taon? Hanggang sa kadulod-duluhan ng aking termino. Kung ano yung pinangako ko at sinumpaan ko sa ating bayan, yun ang gagawin ko. Ayun. Kaya nabanggit po yan sa kanyang SONA na ibalik ang parusang kamatayan at isama na nga rin daw po yung may kinalaman sa plunder. Kapag ka plunder kong ay pagnanakaw ito sa kaban ng bayan na 50 milyon pataas. Tama po ba ako? Tama yun, Ayun, Jen. opo. Oo. So yun daw po ang isasama doon sa kung po pwede ay maparusahan ng kamatayan. Seryosong issue yan dyan. Siguro dapat isangkot mo na yung ating mga taga-subaybay dyan kung ano Totoo. masasabi nila sa ating pinag-uusapan. Ako kasi bilang isa kong, well, ito din man yung lumabas sila mga balita, yung parusang kamatayan dapat sinasabayan ito ng malakas na criminal justice system natin, yung ating hustisya, na kung sino yung naparusahan, yun talaga sana ang nagkakasala. Kasi hanggang ngayon, may maliit akong duda, yung mga napaparusahan, baka hindi yun ang talaga may kasalanan. Nabuti ka dyan, malit lang ang pagdududa mo eh. Ganun po ba? Marami sa ating mga kababayan dyan ay hindi pa rin ganap na nagtitiwala na yung ating hustisya Opo. ay talagang parehas na parehas. Nako, tama po kayo. Ang iniisip nila rito ay kung sakasakali na yung ating justice system hindi pag ganung ganap na kaperpekto halimbawa. Sapagkat ang pinag-uusapan dito dyan, buhay eh. Ay, opo naman. Ang plunder at saka yung may kinalaman sa droga, ang parusa kasi dyan, reclusion, capital eh. Opo. Mabuti na nga lang, nawala yung death penalty. Life sentence po yan, ano? Kaya ang katapat niyan ay habang buhay na pagkabilanggo. Ngayon, kung ibabalik ang parusang kamatayan dyan, ayun, depende sa huwes yun. Pwede niyang piliin yung capital punishment o reclusion perpetua. Diba? Marami na po noon pa, Kong, sa kasaysayan bulto-bulto, tuni-tuniladang droga ang nakakuha sa kanila. Kumbaga sabi nga, in flagrante delicto. Sa bandang huli, ang pasa ng hukom, napawalang sala. Hindi ba? Yun ang ako pinangangambahan ko yung mga bagay na yan. Na nakatatakot. At well,
Sa ngayon pala kung aywan ko kung totoo, na kapag ka ang isa pala na parusahan ng bitrate, nagkamali, ang katumbas lang pala nun, ibabayaran ng gobyerno 10,000 piso, 10,000 pesos lang pala ibabayad doon? Yung ano yun, yung kapag ka napatunayan na siya'y wala namang kasalanan Oo, tama. at siya'y napiit ng napakahabang panahon. Nako. Di ba? Hindi mo naman nababayaran yung kawalan niya dyan eh. Opo. Yun lang kalungkutan siguro dyan, hindi ko malaman kung ilang, ganong halaga ang kapalit nun. Naku, wala. Lalong-lalo na kung halimbawa ikaw ay nandun na dun sa kalagitnaan, hindi sa twilight zone ng buhay mo, di ba? May edad na nga po. Dapat hapon na yun. Yung mga may edad na, lalong-lalo na, ang gusto na lang nilang kalaro, yung mga apo nila dyan. Opo. Pagkatapos ikaw ay makukulong pa. Nako. Doon lamang hindi mo na kayang sukatin kung ganong kalungkutan ang nawala doon sa tao na yun. Oho. Wag na yung yung paghihirap na nandun ka. Oho. Tapos sabihin sa'yo ng gobyerno, sorry, ito 10,000. 10,000 pesos. Pero ang pinakapunto rito sa pinag-uusapan natin dyan, Opo. talaga bang yung parusang kamatayan nagsisilbing deterrent? Ito ba kinatatakutan ito? Oho. Lalong-lalo na yung mga taong dapat sana naparusahan nga ng gano'n sapagkat yung mga ginawa nilang mga karumal-dumal na krimen. Ay, opo. Naalala ko kung, noong ibalik ang parusang kamatayan, unang-una, Leo Tiagaray. Pagkatapos po ng Leo Tiagaray, sa pag-aaral, hindi po bumaba ang mga heinous crimes, Kong. Paano hindi nila naramdaman? Ang ginamit kasi Lethal injection na lethal injection ganun po. Paano kaya kung firing squad ang ginamit? Yun, Yung firing Di ba? squad, Kong, limseng yan, 1972, Kasi naman, diba? nakasulat naman sa ating mga batas kasi, pagka ipapataw mo yung parusang kamatayan, yung pinaka-humane, yung pinaka-makatao. May karapatang pantao pa rin daw po eh. Pagka nga naman binaril mo dyan, Opo. baka naman ang ginamitan mo pa siya ng double action. Nako. Di ba? Oho. Ayun, yun ang mga sinasaalang-alang ngayon dyan. Ngayon, tinitingnan siguro, pinag-aaralang mabuti. Opo. Nilagay sa timbangan ng pag-aaral. Opo. Ano ba talagang gagawin natin sa laki ng problema, di ba? Oho. Na kinaharap ng ating bansa. Ano bang mga kaparaanan? Isa na siguro ito, sabi ng Pangulo. Ibalik na yung parusang kamatayan. Ayun. Sabi ng Pangulo kong lubid na lang daw para tibid eh. Yun, palagay ko nga pag nakikita, di ba? Baka nga matakot din. Ang atin hong Vox Populi, boses ng masa sa araw na ito, ay simple lang po. Pero pag-isipan niyo po mabuti ha. Okay ba sa'yo? Okay lang ba sa'yo na ibalik ang parusang kamatayan? Kung ang sagot mo po ay oo, letter A. Kung ang sagot mo ay hindi, letter B. Mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline 0936-595-8597, 0922-654-2736, landline 784-7450, Facebook account Net25TV. Ipakitag nyo po, ipakishare ang atin hong Facebook Live. At doon sa may comment box ay magpadala po kayo ng inyong mga komento, ha? At banggitin nyo rin po kung saan lugar kayo naroon. Priority po natin sa Facebook Live ang ating mga kabayan sa ibayong dagat. Ang palatuntunan po ito mapapanood nyo rin via online streaming www.eaglenews.ph. At sa lahat po ng mga provincial radio station sa Mega Manila, mapapakinggan nyo po kami sa DZEC 1062. At sa Middle East at North Africa sa pamamagitan po naman ng OSN. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Kung meron mga maririing mensahe ang Pangulo. Kasi Katulad ng doon sa zona? sa zona po, no? Well, kasi vital ko, itong 3 taon na natitira sa kanyang termino. Dito, kumbaga, sabi na magkakaalaman ito kung ano ang matatandaan ng taong bayan pagka binanggit ang Administrasyong Duterte. Ba, nasa fighting mood talaga sa Jen. Opo, opo. Hindi naman ko mo sinasabi ko na talagang napakahirap pala ng gawain ng Pangulo, lalong-lalo na kayong problema ay katulad kanya ng droga Opo. at saka ng corruption.
Abay, pero hindi naman nangangulog ang kanya na magpapatalo ako hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng aking termino. Ayan. Ilalaban ko yung mga ipinangako ko. Oho. Hindi ba? Oho. Tsaka doon sa mga kaibigan na po niya, yung kanila, ang ating niyang friendship ay andyan yan. Pero iba na po ang sitwasyon ngayon. Kumbaga sabi niya, sa huli parang narinig ko akin na to. Kumbaga, siya naman, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung akin na to. Itong huling 3 taon na natitira po sa kanyang termino. Ayun nga, kaugnay nung kanyang pangako na hindi ako magliliwat o magliligat o sa aking ano. Tama yung sinabi niya na ano naman yung kaakbay naman ng kanyang ano yun ang kanyang tungkulin bilang pangulo diyan. No? Opo. Isa po doon sa mariin niyang mensahe ay sa mga lokal na pamahalaan, local government units. Ibalik niya natin ang karsada para sa taong bayan. At saka yung ano, yung pagkuha ng mga permit, di ba? Yung ease of doing business, Kong, ha? Oo, kapag kanya hindi nyo na ibalik sa 3 araw. 3 araw, pabalik-balik yung tao, nako. Oo. Alam mo kasi, yun nga naman, doable din kung talagang gusto mo eh. Katulad na lang nung, ako mismo din, ano, Okay. ganun pala, bakit ganun ka ako katagal yan? Opo. E de, may konti kasing problema yung aking, yung birth certificate ko dyan, ano. Ganun po. Isang ano lang, ng, Sa NSO, isang letra lang. Opo. Ngayon, sabi ng UP, teka mo na, yung pangalan mo, ito ba yung gagamitin ko? Kasi yung birth certificate mo. Sabi ko, hindi. Kahit kumpara mo naman sa lahat ng mga Dokumento. certificate at dokumento ng... Opo. Pati yung dokumento ng kalabaw namin, sinabmit ko na dyan. Talagang ito yung maliwanag na isang letra lang naman. Ayun. Sabi niya, alam mo naman ang gagawin mo, papalit na muna natin para sigurado. Oho. Susulat ko na yung diploma mo, pero para sigurado, i-hold ko muna. Pagkabigay mo, kaliwaan tayo. Ganun na. Ibang klase rin pala yung... Abay, sari-saring requirements dyan. Opo. Isipin mo, okay, yung birth certificate ng mga anak mo, Okay. birth certificate ng mga kapatid mo na ganun din ang spelling, Opo. yung baptismal mo, Oo. yung marriage contract, kung ano-ano pa. Supporting documents. Alam mo naman, napakahirap din namang ipundar niyan dyan kung halimbawa very busy ka na. Ay, lalo ko Isa-isa ko namang... Uwi ka pa ng probisa niya pagka nagkataon. Isa-isa ko namang ipinundar at gumawa nga ako ng petition. Aba, kasabi-sabi ba naman ng NSO? 3 buwan pa pala ang aking hihintay. Ay, tama, ganun ho. Para doon lamang doon sa papalitan mo lang ka ako ng... Letra. Naisip ko tuloy, pagka nagka-hearing nga tayo, tingnan natin, itatanong, bakit naman kinakailangan 3 buwan naman? Iisang letra naman ang pinakiusap ko sa inyo eh. Sana man lang ka ako kung 30 letra ang bubunuin ninyo. Ang totoo ko, napaikli na po yan. Nakalulungkot talaga dyan. Ako na yung nagre-request. Paano kung halimbawa, yung nagre-request nagtitinda sa palengke? Nako, Baka 3 taon yun bago niya makuha yun. Ay, totoo kong dati. Meron naman dapat paliwanag doon, Jen. Yun. May paliwanag doon. Naipundar mo na lahat ang gusto nilang ipundar. Binigay mo na lahat sa kanila. Ito yung mapagbabasihan po ninyo. Totoo po lahat ito. Sininag nila. Yun talaga. Oo. Bakit naman 3 buwan? Oho. Sabi ng Pangulo, ibang klase na to. Yun na nga po. Paano kung yun birth certificate lang, papalitan lang isang letra dyan. Paano yung gustong magnegosyo? Nako. Kahit maliit lang, Business ikabubuhay name, ng ating... business permit, ng mga kababayan natin. At pinagsama-sama mo yung mga negosyo na yun. Magiging source ng pangkabuhayan naman ng ating bansa. Tama. Pagkatapos sasabihin mo Balik po kayo. balik po kayo bukas. Pagbalik mo, balikan po ninyo si ganito. Puntahan mo naman si ganito Tas naman. kausapin po ninyo si ganito. Hanggang napagod ka na lang siguro, pinalitan mo lang yung negosyo mo siguro dyan. Baka hindi na nagtuloy na O siguro. baka hindi ka na nagtuloy ng mga ganun, no? Ang sabi ng Pangulo, sampalin mo. Galing. Gumawa ka ng iskandalo. Yan, magwala ka doon. Kasi pag nagkaganon, makakarating sa akin. Oo. Tapos binanggit niya yung corruption. Natawa ko Opo. Kanya yung meron siyang binabasa. Alam mo naman, biro yun. Opo. Pero yung biro na may laman kasi dyan. Opo, siyempre naman. Yung kanyang, yung the big one kanya. Oo. Yung pinakasentro pa niyan, tatama pala sa gitna kanya nitong... Batasan complex. Itong lugar na ito, tinuro niya yung yung... Mabuti na lang wala ako sa gitna dyan. Nasa may bandang kanan ako
Dati kasi nasa gitna ako dahil senior deputy. Yun ang upuan ko eh. Ganun po. Bagong bagong setup na to. Oh. Nandun ako sa may bandang kaliwa. Ayun, oo. Malapit-lapit ako kay Kong Pulong din. Di ba? Talaga po. Yung gitna. Oo. Natawa ko dun eh. Pag tinira mo yung gitna dyan at tinuloy mo yun, mapupunta ka sa mapupunta ka dun sa guest. Yung aming yung pinaka VIP lounge. VIP lounge, Nandun ang Fidel Ramos dyan. Ganun po. Yung gitna, Nako. Kapag tumama na ko talaga yun Matanda na si FBR ho ba? FBR dyan. Bibiruin ko sana yung Sir President. Kasi nagbibiruan kami noon eh. Opo. Hindi niya na ako kinamayan yung mahigpit. Ganon. Kasi yung huling pagkakamay namin, higpitan mo nga yung mas mahigpit. Yung grip. Yan na ba kanya pinakamalakas mong grip? Oo. Nahiya naman ako sa'yo, Mr. President, baka masaktan ka. Hindi kanya. Baka hindi mo alam kung sino yung huling nakamayan ko ng mahigpitan na napilay. Sino ka ako? Si Manny Pacquiao. Lalabas kami gano'n, Mr. President. Sabi ko gano'n. Pwede ba kitang kamayan ng hindi mahigpit? Tumawa naman siya. Alam niya na. Naalala niya. Ay, naku. Pero, so, yun Kong, ang isa sa mga gusto nga po, at kaya niya nabanggit ata yun Kong tungkol doon sa mga pisala sa mga tao ng BOC. Di ba? Nung binanggit niya yun, ako maaarian niya, aktuhan nyo nga ito. Itong mga tauhan ng Bureau of Customs ito, ang Congress, anya na pwede ang makatulong niya doon sa mga taong yun. Oo naman din. Ano ba yun? Yung ata yung gusto niyang, kung ayaw mag-resign, ay gusto niyang sibakin. Hindi niya ata basta-basta masibak kasi mga career employee ho ata yung mga naroon eh. Di ba? Nagpapatulong siya. Gumawa tayo ng batas din. Gumawa daw ng batas na kung po pwede. Kasi kung hindi niya, pag tumama ang the big one, baka yung mga mambabatas ang una tamaan, yun daw kamera, ang building ninyo, ang sentro na po ng the big one. Doon, yun ho ata ang kanyang pagbibiro ukol sa bagay na yon. Well, tsaka maganda rin po yung mensahe. Sabi nga po niya, yung mga kalsada, yung sidewalk na dapat madaanan ng tao, dapat ho maibalik na. Hindi lang niya nabanggit yung halimbawa na ang lungsod ng Maynila, yun na nga po ang ginagawa sa kasalukuyan. Kasi nga, nabanggit yun nung mabanggit niya sa zona niya yung traffic. Ayun, opo. Ibalik ka niya lahat yung kunin lahat yung kalsadang yan, di ba? Opo. Tama naman yun eh. Basta po ako ng ilang mga reaksyon. May kinalaman pa rin po sa ating Vox Populi, mga kaibigan. Sabi ng ating caller, million times na oo at ibaba sa 10 million pesos ang para sa plunder. Melchor Alvarado ng Masbate City. Text, opo, wala namang ikatakot kung wala kang masamang layunin. Eli Bibit ng Butuan. Opo, June Alcoran ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Opo, Venus ng Cagayan de Oro. Opo, Sam Kasi ng Iligan City. Oo, June Tibayan. Ibalik ang death penalty, 4768. B, hindi po, Elena Pelicano ng Butuan City. Opo, Mel Erice ng Nova QC. Opo, upang magkaroon ng pangil ang batas, 4017. Oo, Yema Ojehe Imana ng Makati. Oo, dapat lang para matakot ang gagawa ng krimen, lalo ng QC. Oo, Jimmy Laurente ng Tagum City. Yun yung puntong matakot kung ang gumagawa ng krimen. Well, again, sabi nga ho natin, mukhang hindi nangyari yun. Nung ibalik po ang parusang kamatayan. Panahon natin ni GMA yun, Kong, di ba? Yung kay Leo Chegaray. Hindi, panahon ni Joseph. Erap Estrada, nung ibalik. Sinuspindi ni GMA. Inalis ni Pangulong GMA. Ayun. Kasi nga naman, yung gusto sana nilang na maging deterrent, yung parusang kamatayan, hindi ho naging deterrent, Kong. Di ba? Lalo na yung mga, di ba, yung Leo Echegaray, ang kaso rape Rape sa bata hindi po naman, hindi naman nawala hindi po, hindi. Di ba, makalipas ang ilang panahon doon, yung Marikina, halos araw-araw meron Well, yun ho ang nangyari. Po, Mar Bugarin ng San Mateo Rizal. Oo, dapat lang Fred Hill ng Davao del Norte. Po, El Guapo ng Ilocos Norte. Okay lang ba sa iyo na ibalik ang parusang kamatayan? Oo, hindi. Babalik pa po ang saganang mamamayan.
nga po natin itong usapin ng parusang kamatayan. Ano? Kasi dito, alam naman natin, yung law enforcement, iba po yung... Pero i-qualify natin dyan. Opo. Ang sinabi ng Pangulo, yun lamang nasangkot sa plunder o kaya Opo. doon sa may kinalaman sa Droga. pagtutulak ng droga yung dyan. heinous Ano? crimes. Opo. Lalong-lalo na yung pagtutulak dyan. Ano? Opo. Doon nakasalig yung kanyang sinabi na kung akong masusunod, Oo. gusto ko sana yung maibalik. Oho. Well, Doon lamang sa kwalifikasyon na yun. Hindi Opo. naman kung may tumawid ka lang ng kalsada, parusang kamatayan. Hindi ba? mali ba kung masagasaan siguro? Yun ang Well, doon sa mga heinous crime ngayon, kasi meron din mga nagsabing may mga pagtutol. Tiliyata ang dating Pangulong Pinoy ay tutol. Ang minorya ng Senado ay tutol din. Ang Commission on Human Rights ay mukhang nagpahayag na rin po ng pagtutol. Asahan mo naman yung maraming sektor naman ang tututol dyan. Opo. Ito naman, suggestion ng Pangulo sapagkat para sa kanya, makatutulong ito doon sa kanyang kampanya. Oo. Ngayon, maiintindihan mo kung bakit maraming sektor ang tututol dyan. Opo. Kanya-kanyang katwiran yan, kanya-kanyang depensa. Opo. Yan. Wala akong makitang problema. Ako kung personally sa ngayon, masasabi ko tutol pa ako sa panahon ito kasi mukhang may question pa doon sa hustisya na umiiral ng ating bansa. Ang sinasabi mo, Jen, kapag hindi naman maayos ang pagkakalatag ng hustisya sa bansa natin, Opo. yun lamang paglilitis doon sa tao na yon Oho. na inasunto ng isang kasong heinous crime, sabi nga natin. Baka naman yung tao ay wala namang talagang kasalanan. Ayun. Oho. Dahil nga sa hindi naman masusing pagkakakilatis ng kanyang asunto. Alam mo na, may mga nabibiling kaso, Ay, opo, napakarami. merong naitatago, Ayan, opo. merong naipapasa lang, frame up, ganito. Opo. Sana maging maayos ang paglilitis para hindi ngayon magkaroon ng puwang Opo. yung kahit na napakaliit na pagkakamali. Kasi di ba sabi ko, beyond reasonable doubt, no? Oh, yung talagang walang pagkakamali sana, Opo, di ba? oo. Ngayon, matukoy mo na talaga siya talaga yung nagkamali. Nandun pa rin yung yung issue na Oo. kinakailangan bang parusang kamatayan Ayan. ang ilapat mo sa kanya. Oo. So dalawang bagay yun dyan. Unang-una, sa proseso kinakailangan malinaw na malinaw, matutukoy mo siyang nagkamali. Siya talaga, opo. Siyang may kasalanan. Pagkatapos, karampatan ba ang parusang kamatayan? Sapagkat sa ating kasi sistema dyan ng pagpapataw ng Parusa. ng parusa, restorative justice kasi yung pinag-uusapan. Ayun. Oho. Pag sinabi mong restorative justice, Oho. yung marireforma yung tao. Kaya nga po. Kasi pagka yun kinitlan ng buhay, Wala na. wala nang reforma yun. Opo. Tuloy-tuloy na yun sa libingan din, wala nang reforma yun. Di ba? Wala nang tsansa. Ngayon, ang pinag-uusapan, kailangan mo bang i-reforma yan? Di ba? Oo nga po. O marireforma pa kaya yan, hindi ba? Pag-asa pa kayo ma-reforma. Yun. Yan ang mga issue ang tatalakayin mo kapag muling lumitaw yung death penalty Ayun. at pag-uusapan. Kung yan ay inihain uli, halimbawa, Opo. at ihahain naman sapagkat isa sa binanggit ng Pangulo. So may mga kaalyado naman siya na sapat ang bilang para isulong naman yan din. Well, mukhang sa Senado ata, ewan ko lamang yung 12 bago na nanalo katatapos na eleksyon. Pero sa Senado, sabi nila mukhang mahihirapang lumusot itong panukalang ito ng Pangulong Duterte na parusang kamatayan, Kong. Sino nagsabi dyan? Well, ang ilang mga, isa ho doon, Minority Leader Franklin Drilon. At ang ilan pa pong, hindi ko lang po alam, si Senador Manny Pacquiao ata, isa sa mga nagsusulong ba nito o ayaw nito dati? Siyang Siya nagsusulong doon. nagsusulong sa Senado. Ayun. Oo, at talagang may dala-dala pang Biblia yan eh. Ganun po. Meron siyang sinisitas dyan. Ganun po ba? Kami nga, nung nag-uusap nga kami, sinitas Kayo? sinitas ako. Opo. Ikaw naman kako eh. Hindi mo naman binabasa yung karugtong. Basa mo yung karugtong. Ganun ho ba? Hindi na, kanya mo na yung karugtong. Hanggang doon na lang ako. Tama na ito, period na ito eh. Opo. Pero alam mo kasi kako, yung Biblia kasi, sangayon ka ako sa pagkakaalam ko, Oo.
Hindi naman tuloy-tuloy na nobela yan eh. Ay, opo. Merong pagkakaugnay yan. Bawat bersikulo, bawat kapitulo. Sapagkat ang pagkakaalam ko kung ganyan, Mhm. meron lamang mga taong binigyan ka ako ng karapatan para ipaliwanag yung mga nakasulat dyan. Ganun ba? Nababasa ko naman. Nababasa mo. Kahit ako nababasa ko yan eh. Opo. Oo. Kahit na isalin mo sa kahit ano, mababasa ko yan eh. Oo. Pero ang pagkakaalam ko dyan, may binigyan lamang ng karapatan para ipaliwanag yan. Ayun. Hindi basta-basta ka ako nakakahawak ng Biblia. Hindi kagaya ng ibang aklat yan, ano? Oo, at saka hindi ka ako tuloy-tuloy yan na parang nobela yan. Opo. Yun ang pagkakaalam ko dyan. Ayun. Totoo nga naman ka ako dahil kapag binasa mo ka ako yung kauna-unahan, may kaugnay sa huli. Ay, opo Pag naman. hindi mo alam ka ako pag tagni-tagniin yan, Naku, maliligaw ko kayo. baka ka ako mapunta ka kung saan. Aralin mo ka akong mabuti. Ayun. Oh. No, hindi ba? O, di ba, doon sinabi, gusto niyo yung isama kita doon sa makapagpapaliwanag niyan. Sinabi ko naman Ayun, sabi niya, pagkatapos kanya ng training ko kay Turman, Aba, oh. patutumbahin ko muna, sabi niya. Naitumba naman no? Opo. Ay, nako. Anyway, sige ho. Basta pa tayo ng ilang mga reaction siguro, no, ha? Sa atin hong mga kabayan. Sa Facebook, comment tayo. A, oo. Ancient King. B, hindi. A, opo. Levi Lazaro ng Teresa Rizal. A, oo. Angelo Redaha, Malolos, Bulacan. A, oo. Para matakot yung wala ng takot. Gumawa ng mga karumal-dumal na gawain. Israel Perdis. Okay lang po yan, basta siguraduhin yung mga may pagkakasala lang talaga ang masalang sa death penalty. Yun ho ang matanong na malaki. Alexander Malyari, Mangahas. Oo, Michael S. Geron. Yes, it's biblical. Jaramillo Harley Robertson. Oo po, dapat yung drug lord plunder at rape with murder. Nards de Guzman ng Banlat Tandang Sora QC. Oo, ibalik na. Rodel Brananola. Ay, nako. Si Kwan dyan, magagalit dyan, ayaw siguro. Sino po? Si Kuya Pedi de la Cruz ng Apulid. Ganun Panigitarlak. Oo. Nakikinig siya ngayon dyan Oho. Ayaw niya yan. Ganun po. Kasama niya yung kanyang asawa. Anong pangalan ng asawa niya dyan? Mirinda. Mirin ba? Parang soft drinks, ano? Mirinda. Isa rin yan sa nagkamali ang tatay niya. Milinda raw siya. Ganun. Ang layo naman kako. Yung sa'yo kako. Yung sa akin kasi kako, isang ano lang. Opo. Isang letra lang. Opo. Melinda tsaka Mirinda, malayo yan kako. Makakarating ka kako sa Korte Suprema. Oo nga. Ayan, ayaw nila yung death penalty dyan. Ayaw din ho nila. Ay, nako. Parang naalala ko yung sangkot doon sa Visconde Massacre kung ano. Kung yun ay may parusang kamatayan, malamang nabita yung mga yun eh. No, pero acquitted yan. Ngayon ho, biglang inakwit. Kung hindi acquitted si GMA, Oho. di nahatulan ng parusang kamatayan. Dapat yun, no? Di ba? O yun na nga. Ay, nako. Okay lang ba sa'yo na ibalik ang parusang kamatayan? Babalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Kung sa Senado daw po ay mabilis, tapos na ang Senate leadership. Pero sa mababang kapulungan daw po, mukhang wala pang nilalabas na listahan kung ano-ano ba ang kung sino-sino ba ang mga mababatas natin na nakapwesto sa iba't ibang mga komite. Napakakunti naman kasi yung i-fill up na posisyon doon. 24 lamang sila dyan. At saka yung committee, hindi ganun karami katulad ng mababang kapulungan. Halos lahat sila may chairmanship kung ano. Sa mababang kapulungan dyan, kulang-kulang sa 100 ng committees Oo nga po pala. Yung mga major standing committees at saka may special committees pa. So, napakaraming i-fill up na mga chairmanships and vice chairmanship. Ayun. Lalo na doon sa mga malalaking komite, kagaya ng appropriations at saka yung ways and means. Ayun. Ngayon, yung leadership mukhang may kulang pa. Opo. Meron pa kaming 8 threat na pinupunan. At saka yung ang kahapon yata, ang nabasa lang, yung head contingent ng Commission on Appointments. Meron na po. Si Congressman Ronnie Zamora.
Hihirangin pa yung 12 dyan na papasok doon. Ayun. So yun, mukhang hihintayin natin hanggang, alam mo, sa karanasan ko dyan, Opo. para ma-fill up lahat yan, siguro in the next 2 weeks matatapos yan. Ganun pala karami, ano? Ganun karami. Isa pa po sa mukhang na late kong, di ba nagiging nangyayari dati pagkatapos ng sona ng Pangulo, isusumiti po yung ilang patong na makakapal na libro. Yun po ang Yung NEP, yun ang tinatawag na NEP, National Expenditure Program. Ipinangako naman nila in the next 2 weeks. Ayun, so na-late talaga. Malilate talaga yan. Opo. Kapag ka ito po, well, kasi sa mga naging pangako ni Speaker Alan Cayetano Kong, ay ito ang pangunang tututukan niya sa loob ng kanyang termino. Kasi naman dyan, kaya nahuli yung tong nakaraang kongreso. Opo. Sapagkat nagkaroon naman ng palitan sa leadership. Alam naman ng mga kababayan natin na mula sa pangunguna ni Congressman Alvarez, pinalitan siya ni PGMA. Opo. Ayun. Kaya medyo, nakapagbigay ng pagkakabalam ng mga proseso dyan. Kasi sabi nga nila, di ba, aagahan ng pag-submit para bago matapos ang 2019, kumbaga, areglado na sa 2020 yung ating national budget. Nasa ano pa naman yun dyan, nasa timing pa naman yun, yung 2 weeks. So Pangkaraniwan, 2 weeks to 3 weeks to 1 month Opo. Basta sigurado yan, Agosto, papalo yung preparasyon tungkol dyan. At yan ho ang lagi pinagkakaabalahan ng dalawang kapulungan ko. Sana man lang, ang sa karanasan din natin dyan, pag natapos yan ng November, o kaya first week of December, yan ang pinaka-ideal dyan. Tapos na tapos yan. At dito nga po, kung sabi nga ho natin, sa 3 taon na natitira ng administrasyon, well, sa experience niyo, gaano ba kahalaga ito kung sa isang pangulo ng ating bansa, yung kumbaga sa basketball, second half na ito diba, ng kanyang termino. Ang kagandahan kasi dyan, yung second half na yan, bukod sa pagtatatag niya ng kanyang sariling legacy dyan, mataas ang kanyang antas ng approval at trust rating. Approval at saka pagtitiwala ng taong bayan. Napakalaking contribution yun dyan para matupad niya yung kanyang mga natitira pang dapat na gawin para sa bansa natin. Dapat pala talaga samantalahin kong huwag masiphayo ang taong bayan sa taas ng tiwala na sa Pangulo kong. Marami namang naniniwala talaga dyan sa kanya. Nakakayanin niya. At saka kasi sa mga binibitawan niya kasing salita dyan, totoo namang maraming nangyari na hindi nagawa ng mga nakaraan dyan. Pero diba? yung 3 taon kong, sabi nila, well, meron pa ba talaga mga malalaki na pwedeng ma-accomplish ang Pangulo within 3 years? Hindi, yung pinaka-importante dyan, yung build. Well, yun yung nakikita talaga ng tao. Kasi dyan nakasalalay yung fulfillment ng mga pangako na libre yung... Kasi ngayon, libre lahat. Halimbawa, libre yung tertiary education, halimbawa. Malibre sa publiko. Pagkatapos yung health, malibre. Pagkatapos yung irrigation, libre. Libre na rin. Pero kinakailangan, ipundar mo yung mga infrastructure. Libre nga yung pagamutan halimbawa. Yung ospital naman, wala. Nako, pati so, paano mo ililibre? Yung ikagaganap, ikasusulong ng mga pangako na yun dyan, nakadepende doon sa pagkakagawa ng mga pasilidad na kailangan. Ay, totoo. Kung wala yung ospital na itatayo mo ron, wala yung doktor, wala yung gamot, wala yung mga gagamitin mo ron. So, yung build, dyan nakasalalay lahat. Naalala ko bigla kung yung nakakwentuhan natin, si Dr. Hara ng Nueva Vizcaya, nagtayuhan niya kami ng mga ospital, kung ano. Sa provincial yan. Ito ba yung provincial? Opo, yung provincial hospital. Ang dami niya na yung ang problema po, ni walang gamit, ni walang doktor, walang nurse. Paano ito? Yun nga. Ngayon, naglalaban ngayon kung mo gawa ng probinsya yun. Tingnan mo na, sa probinsya naman yan. Wala yun, nag-aaway pa yung probinsya national. Pero hindi kakayanin ng provincial pagka ganun kalaki yung pasilidad dyan. Hindi po pwedeng itumuloy yung national. Nandun yung pinag-uusapan dyan. Iba pa pala yung provincial hospital, iba yung district hospital, iba yung municipal hospital. Diyan nagkakatalo dyan Diyan sila nagtuturuan di ba? Ang nagsasuffer ngayon dyan, yung mga tao. Hindi malaman, akala ko ba ganito? Nasaan yung gamot? Nasaan yung doktor?
Kasi yung pinag-uusapan doon din, yung outpatient yata, Ayun, di ba? opo, outpatient department lang nila. Oo. Oo. Kasi nga, lalong-lalo, di ba yung nasabi niya, pati yung emergency? Opo, wala Kung na. saan siya, meron yatang nasa ilalim na ng puno, ginagamot din. Nasa veranda na nga, nasa hallway na raw po eh. Oo. Oo. Yun ang dapat na palagay ko, iiwanan na legacy. Pinakamagandang Kung legacy. maayos po lahat yun, Kong, ano ha? Build talaga dyan. Oo. Well, Pagmumulan pa yun ng napakaraming trabaho dyan. isa po sa mga tuwang-tuwa, Kong, habang nagsosona ang Pangulo, alam niyo ba kung sino? Ang ating kaibigan na si Luwa Administrator Bong Lapus. Hindi ko siya nakita. Nandun ba yun? Wala po doon, pero nakikinig siya. Nakikinig. Habang nagsosona po ang Pangulo, ay nagbibigay ng impormasyon sa akin. At siya po'y tuwang-tuwa at nagpapasalamat kung sino man daw po yung girlfriend ng Pangulo na hindi nakapaligo sa loob ng ilang araw dahil sa nawalan po ng tubig. Doon anya Ba't niya ikatutuwa yun? Nagalit nga yung Pangulo dahil hindi nakapaligo yun. Eh di kaya nga po, kaya hunapan Nasa probinsya, sa jurisdiction niya yun. Opo. Sana ko sa Maynila, Oo. either Maynila do kaya Manila Water. Hindi eh. Opo. Di ba, probinsya? Low water district. Hindi, kaya nga po daw siya natutuwa kasi nagalit ang Pangulo. Hindi na siya, kaya napagtuunan ng pansin ng Pangulo ngayon ang pagbuo na ng departamento tututok sa tubig. Pero alam mo, Jen, dinadramatize lang ng Pangulo yun. Tama po, tama. Oo. Kunwari, binanggit niya lang yung girlfriend. Pero sa totoo lang, Jen, Ay talaga naman. Oo. yung taong bayan ang iniisip niya doon, Jen. Oo. Isipin mo nga namang, sana man lang kung ang tubig ay merong mga substitute, Jen. Ay, wala. Meron kang magagamit na ibang produkto kung sakasakali walang tubig. Wala dyan eh. Nagkataon parang hangin. Sana kung merong ibang chemical na pwede nating Lalanghapin mo na lang. langhapin. Opo. Wala eh. Oo. Mahirap talaga. Kaya ganun niya dinramatize yung galit niya. Lalo na po yung malinis na inuming tubig, Kong. Marami kang pwedeng inumin pero hindi mo matyak kung malinis eh. Di ba? Sipin mo iba eh. Pikit mata na lang pagka uminom eh. Ay kasi kailangan mapawi po yung uhaw ko. Ano, ha? Sana matapos po ito, bago matapos ang termino din ng Pangulong Duterte. Palagi ko naman dyan, dahil sinabi niya, yung talagang tutup din ko kanya yung aking tungkulin hanggang sa huling sandali ng aking term. Ibig sabihin, hanggat may magagawa siya. At siguro naman, hindi nyo na ako sisisihin sapagkat lahat ay ginawa ko na. Ayan. Opo. Doon mo naman susukatin talaga, Jen. Oho. Na may magagawa pa, pero ipinihit niya na yung kanyang Oo. atensyon, halimbawa sa ibang bagay. Nawala na ng pag-asa. No? Hindi ba? Oho. Pero ito sabi niya, I will be there up to the last of my term. Matatapos niya po lumalaban. Ano? Ilan pong ahensya na pinangako niya, sana mabuo na yung Department of Disaster and Resiliency at saka yung Department of OFW, Kong. Kasama na po yung Department of Water. Yung tatlo na yan. Oo. At meron siyang, hindi ko maalala kung ano yung ibig sabihin doon sa yung land bank, na bakit anya kayo tumutok na sa pagiging commercial bank, nakalimutan nyo na yung pagtulong doon sa mga magsasaka. Hindi ko naintindihan yun, Kong. Ano ba Hindi, sabihin? kasangkot na yun doon sa land use kasi, Jen. Opo. So malaki ang itutulong ng land bank kapag, kasi ang nangyayari, nagiging commercial na siyang masyado eh. Aha. Sa pangalan lang, land bank nga eh. Opo, Di opo. ba? Pero hindi ba talaga naman commercial naman ang land bank? Di ba? Hindi yun ang pangunahin, Jen. Ah, Ang ganun ibig mo niya baga? sabihin, ipihit mo dun sa dahil nga, ang pinag-uusapan dito, agricultural country tayo, di ba? Ang kaganapan ng mga pangako niya kasi, malaki ang matutupad niyan, Jen. Kapag naisaayos natin yung land use, yung zoning natin. Okay. Hindi ba? Unang-una, yung paggamit ng lupa natin. Kailangan, merong isang talagang comprehensive land use law. Para sa ngayon, hindi, pangunahing resources ng bansa mo dyan, lupa. Kapag kaya na naisaayos mo, napakalaki. Yan lang, legacy yan dyan kung talagang tutuusin dyan. ganun po. Napakaraming presidente ang umupo dyan. Pero wala kaming maipasang land use Ganun plan. ba? Oo. Ang taning ng Pangulo hanggang katapusan ng Hulyo, dapat daw niya baguhin nila yung kanyang yung sistemang ito ng land bank na ito, Kong. Sinabi ba niya, Julio? Hulyo, alam ko Hulyo. Baka hindi land bank, baka yung mga mayor meron siya sinasabi. Di po, ang medyo hanggang matapos ang taon natay, pero yung land bank ata, kung di ako nagkakamali, parang katapusan ng Hulyo o katapusan ng Agosto. Sabi sa lalo madaling panahon.
kasi meron daw mga magsasakang lumalapit dyan, hindi nila matulungan na dapat itinutulungan at pangunahing trabaho daw po ito ng Land Bank of the Philippines. Paano nga? Meron silang mandato kasi dyan sa batas eh. Nasasangkot sila dun sa masyado silang napupunta dun sa commercialism kasi dyan eh. Yung bang kamukha nung, kung hindi ako nagkakamali, Republic Act 10,000 yata dyan eh. 10,000, Na ito ay yung 25% ng portfolio ng bawat bangko. Ibibigay mo na puhunan o ipauutang mo sa mga farmers. Opo. Ang land bank nahirati na rin doon sa, teka muna, wala namang may babayad dyan eh. Risky yan eh. Risky yan eh. Lalo na kung pumasok sa bangko dyan, nakatsinelas yung mama. Susukatin ka niya doon eh. Nako, Paano kaya makakabayad sa atin ito? Huwag na natin pahiramin. Huwag nang pahiramin. Sabi nung kanilang presidente, pag hindi mo pinahiram yan, magkakaroon tayo ng parusa. Magbabayad tayo. Boss, kinuwento ko na po yan eh. Sabi nung Magmulta magmulta na lang tayo, mas makakamura tayo. Yun ang ayaw ng Pangulo Sakit sa dyan. loob naman nun, Kong. Tulungan nyo yung mga tao. Yun, Di ba? Kaya nga land bank eh. Mayroon din ho siyang warning sa Pag-ibig, SSS, PhilHealth. Yun hong mga GOCC na dapat anyay mawala na ho yung mga anumang mga iskandalo sa mga ahensyang ito, Kong. At binabalaan Kasi sa bawat kanya transaction, mayroong komisyon. ganun po ba? Kaya nga nagtatagal din. Nandun kasi. Ayun. Nandun naman ang pinakasentro dahil. Ba't mo patatagalin yan? Di ba? Matapos pong warningan Kong ang BOC kahapon ay nagpakitang gilas kumuha po ng bulldozer at winasak yung ilang mga naka-stack doon sa bodega ata ng Bureau of Customs Kong. Baka kasama sa production nung director naman nata yun dyan. Ganun ba? Isa ho sa... Pero napansin ko pati yung yung lugar ng speaker. Opo. Merong may kurtina eh. Binalutan ng trapal na may kulay-kulay eh. Kung ano-ano, akala nga ho nila, pelikula yung nakita nila eh. Yung pelikula ng, Parang, ayaw ko yun, parang gusto ko yung dati. Tama kayo ko. Marami nag-comment, bakit ginanunan pa eh, nawala tuloy Kasi yung nawala formalidad yung yung formalidad doon. At saka gusto ko yung background, masyadong dumilim eh. Ganun. Ang na-request pa naman ni Binibining Joyce Bernaldon kung paliwanagin. Lumiwanag yung paligid. Mali yung director doon, Jen. Lalo ko bang dumilim? Ay, nako. Pero anyway, sige po. Basa pa ako ng ilang mga reaksyon. Oo naman, para magkaroon naman ng ngipin ng ating batas. Doming ng Angeles City. Dapat lang, Jesse ng Bulacan. Po, Ron Jacob Eastern Samar. Ibalik ang death penalty, Jose Javier ng Makati City. Po, Jean ng Makati City. Po, Nuning Whale, Davao City. Po, Sanseo ng Marikina. Okay lang, 1692. Okay lang, 8616. Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, okay lang ba sa'yo na ibalik ang parusang kamatayan? Ang nagsabi ng, okay lang, 94.3%. Ang nagsabi ng hindi, 5.7%. Ayun, Kong. Magagalit na naman yung mga arsobispo nito. Opo. Yun ang sinabi ng taong bayan dyan eh. Totoo. Di ba? Yan ay magre-reflection dyan sa kawalan na nila ng parang nawawalan sila ng pag-asa. Bakit? Nasisiphayo na ko. Bakit yung mga krimen na yun ayaw mabawasan eh, di ba? Inaakala nila na baka sakali. Opo. Pero yan ay pag-iisipang mabuti yan ng Kongreso dyan. Totoo po. Ako naman, Kong, sa tingin ko mukhang hindi pa napapanahon. Ako, personal ko lang, mukhang hindi pa po napapanahon na ibalik yung kamatayan, parusang kamatayan. Magandang umaga po kay Kuya Jerry Purificacion. Wednesday po kayo, nakatutok sila sa ating palatuntunan. Saka Oliver de la Cruz at saka Ricky Alipio dyan po sa Central. Magandang umaga po sa inyo. Yan nakalimutan ka dyan. Sino po? Si Ka Erning. Opo pala. Ang Ka Erning Suratos. Alam ko, kahit na nasa Ibayong Dagat Kong, nakasubaybay yan sa pamamagitan ng Facebook Live. Lagi po nakasubaybay. Inaantabayan po niya lagi yung resulta ng ating Vox Populi. Tama ka dyan. Maraming pong salamat. Sa lahat ng texters natin, mga reactors sa ating Facebook at lahat ng mga callers po, lalong-lalo na po yung mga nasa Ibayong Dagat na patuloy na sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat.